Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea at nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung unang pagbasa from the book of Job, aklat ni Job. Alam naman natin, kung nabasa natin yung story ni Job, nabasa niyo ba yung story ni Job? Taas kamay, sinong nagbasa dito ng story? Konti lang. Wala kasi ito sa Facebook. Yung story ni Job, siya ay mayaman, pinagpala. No? May pamilya, property, kaibigan. Pero sinubukan siya. Unti-unti nawala yung kanyang pamilya, kayamanan, pati yung kanyang kalusugan. So parang mag-isa na lang si Job sa buhay niya. Pati yung kanyang kaibigan, lumayas, iniwanan. Dahil hindi nagpautang si Job. Iniwanan si Job. So talagang ang lungkot ng buhay. That's why dito nga sa pagbasa, sabi ni Job, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap. Ito na bang buhay palaging hirap? Bat-bat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Parang, I'm sure, kung nahirapan tayo, mas grabe yung hirap ni Job. Mas grabe yung hirap niya. Para sa kanya, wala nang meaning ang buhay. Wala nang saysay ang paglalakbay sa mundong ito. Sabi pa nga niya, mga araw ng buhay ko'y mabilis, nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo, matuling tumatakas. Pati yung pag-asa, inalisan siya. Grabe yung buhay. I'm sure, gano'n din tayo. Sometimes, naranasan natin yung hirap sa buhay, parang wala nang meaning and life. No? Na para nang malapit ng Valentine's Day, iniwanan ka, tapos pag narinig mo yung kanta, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang siya. Ganon. Oh, parang nalulungkot ka na. No? Parang ang meaning ng buhay mo, parang wala ng direksyon, wala ng meaning ang buhay dahil iniwanan ka. Diba? May iba ngayon parang gusto nang mamatay dahil iniwanan. Remember, hindi pa siya dumating sa buhay mo, buhay ka na. Bakit ka? O, char-char lang yun. Drama lang yun. Huwag kang masyadong tandaan mo. Maski iwanan ka, bago kayo nagkita, mas buhay ka. Yung dumating siya, pinatay ka niya. O dapat kang magdrama. Tuloy lang ang buhay. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, tuloy lang ang buhay. Ayan. Diba? Si
tingnan mo si Job. Gusto niyang parang wala ng buhay. Pero alam nyo, Job, maski ganun yung naranasan niya, pero yung kanyang commitment sa Panginoon, hindi nawala. Hindi siya gumigive up. That's why, kung ituloy natin yung pagbasa, kung meron kayong Biblia, pag-uwi nyo mamaya sa bahay, Job, yung chapter 7, basahin nyo. Later on, ibinalik ng Diyos lahat, 4 times pa. Yung nawala ni Job, 4 times, binalik. Dahil hindi gumigive up si Job. Kapatid, kung ano yung problema mo ngayon, never give up in following the Lord. Diba? Again, sabihin mo, huwag kang give up, sister. At malapit ng Valentine's Day, sabihin mo, huwag mo siyang i-give up. So, yun ang si Job. Hindi gumigive up dahil maski ganun yung naranasan niya, yung kanyang commitment sa Panginoon pa rin. So, ganun din, na yung ating commitment sa Panginoon dapat hindi nakabase sa emosyon. Parang hindi ko feel ngayon magsimba. Kasi umuulan, hirap. Huwag nakabase sa emosyon. Pag sumunod ka kay Lord, maski hindi mo feel, magpunta ka because that is our obligation to worship the Lord every Sunday. Feel mo or hindi, commitment mo na yun. Pagod kasi ako, punta ka pa rin. That's yung iba, natutulog. Natutulog na. So, commitment yan. It is a commitment. Tulad ng pag-aasawa, commitment yan. Hindi nakabase sa emosyon. Parang hindi ko na siya feel na mahalin. May iba na akong nakita. Commitment yan. Maski may gusto ka, say no to the temptation dahil may commitment ka na. Okay? Tulad ni Job. Nahirapan na siya, pero committed pa rin si Job sumunod sa Panginoon. At so, that's why yung pagbasa nga natin, si Lord, yung kanyang commitment na ipalaganap ang mabuting balita, magpapagaling. Di ba? Saan nanggaling si Jesus? Galing sa sinagoga at saan sila nagtuloy? Hindi naman kayo nakinig. Saan sila natuloy? Galing sa sinagoga, nagtuturo. I'm sure pagod na pagod si Jesus. Pumunta sa bahay nina Andres at Simon. Baka gusto niyang matulog, magpahinga. Pero yung may sakit yung kanyang biyenan, pinagaling. Yung narinig ng mga tao, pinagaling, pumunta. Diba? Sabi nga dito, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. Imbis gusto magtulog si Lord, magpahinga, ginawa pa rin yung kanyang duty para pagalingin yung mga may sakit. Sometimes sa buhay natin, parang pagod na tayo sa trabaho. First week, remit na naman. Remit. O pagod na, walang naiipon. Pagod na yung katawan, yung isip mo. Gusto nang magpahinga. Pero ginawa mo pa rin yung duty mo bilang magulang, bilang nanay. Sinasacrifice mo yung sarili mo para lang sa pamilya. Diba? Just like ng Panginoon, pagod na siya, pero sinasacrifice niya yung kanyang rest, yung kanyang oras para lang maglingkod. At ganoon din, bilang binyagan, sometimes dapat marunong tayong mag-sacrifice para kay Lord. I'm sure may mga ininibitahan kanina kung saan pumunta, barbecue, but you sacrifice that para sa Panginoon. Inuna natin si Lord. Diba? Yung iba kanina, sobrang busy, talagang hindi nakasimba. Pero hindi sinasacrifice na yung ikalawang kuskus ngayon kahil nagsimba. Dapat sometimes, pag kay Lord, marunong tayong mag-sacrifice para sa Kanya. Okay? That's why tayo rin tuloy sa ating pagmimisyon. Dahil yung paglilingkod natin, actually, ito yung ang magbibigay ng lakas sa atin. Di ba? Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas ng Panginoon bago sa Kanyang misyon. Madaling araw pa'y bumango na si Jesus at nagtungo. Saan daw pumunta si Jesus? Saan? Sa ilang na puok para manalangin. So walang distraction. Pumunta siya, walang distraction. So pag nag-pray pala tayo, wala dapat distraction para makonect tayo sa Panginoon. Kasi pag connected tayo sa Panginoon, siya yung power natin, siya yung makapangyarihan. Pag connected tayo, makapangyarihan din tayo.
That's why si Jesus nagbimisyon. Sa kapangyarihan, nagpalayas ng demonyo. Di ba? Sabi nga, Father, yung kapitbahay namin, makapangyarihan yata. Bakit? Nagpalayas ng demonyo. Narinig daw niya. Layas ka, demonyo ka talaga. Demonyo, panuway. Layas. Sabi ko, nag-away yun. Nag-away. Oh. So, dahil sina-charge niya, nakakonect si Jesus sa Ama, may power. Diba? Ganon din ang buhay natin. Pag nakakonect tayo kay Lord palagi, may power. If we are connected kay Lord, meron tayong lakas na patuloy sa ating pagmimisyon. Okay? If we are connected with the Lord, magandang signal sa buhay natin. Pero pag walang connection kay Lord, putol-putol ang signal. Putol-putol. Pati pagsimba, putol-putol. So, prayer is power. Ito yung nagbigay ng lakas bago nagmisyon, nananalangin. Sana ganun, not only Sunday, but every day, bago umpisa ng araw, manalangin, Lord, give me the strength. Lord, be with me today. Samahan mo ako, Panginoon. Lord, may problema sa Pilipinas, sa pamilya, samahan mo ako, Lord. Nga makafocus pa rin ako, Lord, sa trabaho. Hindi madali. Di ba? Pag may problema sa pamilya, Pilipinas, nagtrabaho ka, pero yung isip mo, sa Pilipinas, hindi mo na alam, ginagawa, peligro yan. Di ba? Pag tumatawid ka, mamaya, red pala. Tapos tumatawid ka na. Sometimes naapektuhan tayo. We are human. Di ba? But pray to the Lord. Na i-focus yung buhay natin. Okay? That we are connected. So ginawa ni Lord yung kanyang duty. Tulad ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, ginawa din ni San Pablo yung kanyang duty na pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit, ginawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Yung kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Duty ni San Pablo. Tayo rin bilang binyagan, meron din tayong duty, responsibility na ipalaganap ang mabuting balita. That's why hindi nagsawa si San Pablo sa paglilingkod dahil ang paglilingkod, ito yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa paglilingkod, may mas powerful si San Pablo. If you serve God, may power sa buhay natin. Pag gumawa ka ng kabutihan, it will give us strength. Tandaan natin, pag gumawa tayo ng kabutihan, may kalakasan sa buhay natin. Okay? That's why kung gusto mong malakas, gumawa ng kabutihan. Diba? Tingnan mo yung nagpapatawad. Gumawa ng kabutihan. Nagpapatawad. Because only the strong can forgive. Yung mga mahihina, hindi nagpapatawad. Gustong gumanti. Mahina ba kayo? Or malakas? Totoo. Hindi naman kayo nagpatawad. Okay? So, that's why the more we do good, the more we use our energy kay Lord, the more meron tayong energy. Tingnan mo dito, yung mga volunteers, whole day yan. Nagsiserve dito. Pero pagkapon, may energy pa rin yan. Dahil the more you give your energy, the more i-multiply ni Lord yung energy sa atin. Amen? Pero yung oras mo para lang sa'yo, pag uwi mo, pagod. Wala na. Sabi ni Ma'am, where you came from? Central, Ma'am. Pero pag ginamit mo yung oras mo sa paglilingkod, parang it is a miracle, may energy ka pa rin. Parang hindi ka napapagod. Sila nga hindi napapagod. Pagkatapos nito, may energy pa rin yan. Magsismisan. Joke lang. So, yung ating paggawa ng kabutihan sa kapwa, hindi nawala. Huwag mong sabihin, baka masayang yung oras ko, masayang yung time ko. But kung ginawa mo yan, something good, the Lord will bless you, the Lord i-multiply. Yung iba walang time na magsimba, sayang, magsimba, sayang. Oras ko to, pagod na pagod, walang tulog, na trabaho. The more na wala kang oras kay Lord, the more ka mapapagod. Pero kung generous ka kay Lord, God will be generous to you. Sino ang hamon?
That's why during our day off, bigyan nating oras ang Panginoon. Not only that, but every day, bigyan ng oras si Lord, manalangin, magbasahin ang salita ng Diyos. No? That's why si Job, hindi gumigive up. No? Naging generous pa rin siya. Maski yung kanyang sakripisyo, hindi gumigive up. When we do not give up, naging generous tayo kay Lord. Pag hindi ka gumigive up sa mga mahal sa buhay mo, pag hindi ka gumigive up sa pamilya mo, naging generous ka pa rin sa pamilya mo. Okay? And that is why, sabi nga, maski si Job, maraming sakripisyo, ang buhay niya, parang lahat, no? Parang problema na lang. But, nakikita pa rin ni Job yung direction sa buhay niya. Kung kilala mo sa psychology, si Viktor Frankl, no? Siya din ay nasama doon sa concentration camp at napansin niya, yung iba na mamatay, yung iba nakasurvive. Pari-pari yung problema, nasa bilangguan, yung during sa mga German, di ba? Yung mga Jews na bilanggo. Yung iba na mamatay, iba na babuhay. Pero yung iba, yung study niya, yung iba, maski may problema, pero yung problema, yung suffering, it gives them meaning. Yung pagsakripisyo niya, nagbibigay ng kahulugan ng buhay. That's why, meron siyang therapy, si Viktor Frankl na tinatawag logotherapy. No? Logo word. Meaning, through your suffering, nakikita yung meaning. Di ba? Like Jesus, yung kanyang suffering, may meaning. Yung suffering niya, ino-offer niya sa Ama. Okay? That's why yung ating suffering, there will be meaning kung i-offer natin sa Panginoon. Okay? Kung anong naranasan natin, challenges sa buhay, problema sa pamilya, sa trabaho, i-offer natin kay Lord, may meaning yan. At it will sanctify us. No? So sa ating banal na misa, sa ating pagbasa, we are reminded na ang buhay natin in this world, hindi perfect. Time will come, we encounter problems, mga sufferings, but tandaan natin, hindi tayo gi-give up kay Lord. Tulad ni Job, maski feeling niya, nakalimutan na siya ni Lord, pero hindi siya gumigive up. Patuloy pa rin siya sa pagsunod. Patuloy pa rin si Job sa kanyang commitment to follow the Lord. And Jesus also sa ating Ebanghelyo, the more na nagsiserve daw tayo, the more the Lord will give us energy. The more you serve our family, parang the more nandin yung energy. Diba? Pag naglilingkod tayo para sa Panginoon, lalong may energy tayo. At gamitin natin yan para sa kanyang kaharian. Like St. Paul, in the second reading, yung kanyang duty, ipalaganap ang mabuting balita. Sana tayo rin bilang binyagan, ipalaganap natin yung pagmamahal ni Lord sa ating kapwa. Naway tayo maging instrumento ng pag-asa. Maraming sa ating mga kaibigan, kababayan, parang nawala ng pag-asa. Sana maging instrumento din tayo. Tayong mag-akay sa kanila, ilapit natin sila sa ating Panginoon, yung ating tunay na kalayaan, yung ating tunay na kaligtasan. Amen.